So ito po, very vocal po ngayon si Maria Ressa dahil po sa naging resulta o kinalabasan ng kanilang apela sa Court of Appeals kung saan po sila po ay once again natalo. Ibig sabihin po yung pong guilty verdict against them will hold at yun nga po, posible pong hanggang 6 na taon na pagkakakulong dahil po dun sa mga cyber libel na sinampa po laban sa kanila. Okay, so syempre po si Maria Ressa hindi natutuwa dito at ang kanya pong mga sinasabi ngayon ay very she is very talagang palaban at sinasabi po niya na they are being harassed and this is a form of kumbaga yung press freedom is being suppressed. So sa kanyang post, sinabi po niya, now we see the pattern of the Marcos administration. Harass and intimidate journalists, then replace them with propaganda bloggers and vloggers. So nadamay na naman kaming mga vloggers dito. Death by 1,000 cuts of the PH Constitution and our democracy. We won't voluntarily give up our rights. Courage on, hold the line. Yun po yung sinabi ni Maria Ressa. At ito, sinagot naman siya kaagad ni DDS vlogger Mark Lopez. Yan. medyo mabibigat yung mga sinabi ni Mark Lopez dito. LOL. Gago rin itong convict na ito. Ang harsh naman Mr. Mark Lopez nung mga caption mo. Dinamay pa mga media na wala namang kinaalaman sa kaso niya. Siya lang naman ang mahilig manggulo, magnega at manloko in the guise of journalism. Wala na kayong magogoyo o Ressa. You deserve to rot in jail for your crime against this beloved country of ours. And please lang, you do not speak for the media here in the Philippines. Ang dami nga sa industry ang buset sa iyo. Yun yung sinabi po ni Mark Lopez laban po dito kay Maria Ressa. At talagang mabigat po kayo kasi yun nga, demandahan na, umaabot na sa korte and nadadamay pa. Pero tingnan natin yung sinabi ni Maria Ressa. Pattern of the Marcos administration, harass and intimidate journalists. Pero yung mga kaso, here's the thing. She is, biniblame niya sa Marcos administration. Wala pang 10 araw ang Marcos administration. Kakapasok lang. So, yung mga kaso laban sa kanya ay nanggaling nung panahon ni Pangulong Duterte. So, iba yung kay Pangulong Duterte na usapan, iba dito sa mga Marcos. Magkaibang tao naman yan. So, bakit niya sinisisi ngayon sa Marcos administration? Kabago-bago pa lang. Kasi simula pa lang, di ba? And then itong kaso na to, nangyari before pa. Ang tagal na. So, tingnan natin kung ano mangyayari ngayon sa Marcos administration. Di ba? And nga, ang pinag-aawayan dito ay yung isang kaso laban sa kanila. At nakarely sa ating mga korte, 'di ba? Sa akin, like I always say, ayoko namang magsara yung Rappler. Pero syempre, talagang pag kinasuhan ka, 'di ba? We leave our fates to the courts. Mga korte ang magdidesisyon, 'di ba? Kung ano yung sabihin ng korte, 'di ba? Kailangan nating sumunod. Pero yun nga, meron namang ibang recourse pa yung Rappler, pwede na lang iakyat sa Supreme Court itong kaso na to. So we'll just have to wait and see kung ano po yung masasabi po nila. Pero yung sinasabi po niya na parang replace them with propaganda bloggers and vloggers, di ba? Sa akin po, kahit naman anong mangyari, kahit ano yung naging resulta ng eleksyon, kahit anong, yung the vloggers are here to stay. Hindi naman po mawawala. Talagang tuloy-tuloy naman po dyan. Tuloy-tuloy naman po yung mga vloggers. Kasi po, this is trabaho po siya eh. Kumikita po through YouTube, kumikita po yung mga vloggers, di ba? So, meron na ding vlogger sa Pink na side, may vlogger sa Isko na side, may vlogger sa DDS at sa BBM na side. So, it is already, ginagawa na po siya talaga kahit ano pa yung kalabasan, di ba? So, parang it's unfair naman na parang sinasabi, nandyan lang kami to replace mainstream media na parang nadidemonize na naman kaming mga vloggers lahat dahil sa mga ganyang statement, di ba? Na wala naman kaming kinalaman dyan sa kaso na kinakaharap niya regarding sa cyber libel, di ba? So, yun po. Pero like I always say, ang bagsak po nito, demandahan, kaliwa kanan. Alam nyo, yung sa mga kakampings, ang daming, syempre, ang dami nilang comment, ang dami nilang masasabi. Pero pagdating na sa demandahan, atras na.
atras na yung buntot, di ba? Back out na. Hindi nila masuportahan yung mga kakampi nila na may kaso ngayon. Ganyan po talaga. Minsan, ngawa lang ng ngawa social media. Kapag talagang away na, kapag talagang konfrontasyon na, atras, magbaback out, di ba? Buti kami dito sa side namin, nanonood lang kami. Kumakain lang kami ng popcorn, pinapanood lang namin mag-away itong dalawang kampo na to, di ba? Sa akin, basta kung ano yung sabihin ng batas, doon tayo susunod, 'di ba? Wala akong kinakampihan doon dito sa mga nag-aaway na to, ng mga DDS at sa Rappler. May mga kaibigan ako on both sides. Pero ako sa akin, bibigay ko lang yung aking opinion doon sa mga bagay-bagay. And karapatan ng Rappler na ipagtanggol yung kanyang sarili, karapatan ng Rappler na to use all legal means possible, 'di ba? Pero talagang hindi talaga matitigil itong bangayan na to ng dalawang kampo. Parang ang worry ko for kung ano yung nangyari the last 6 years, ganun din yung mangyayari for the next 6 years. 'Di ba? And what's even worse is puro demandahan. Aabot puro sa korte lahat ng tong mga nangyayari dito. So ayun guys, yan po ang latest update po natin. Yun, si President Bongbong Marcos nag-positive sa COVID-19. We wish him na quick recovery. Sana po gumaling po kaagad. Yan, kahit sino pa yan, kahit administrasyon, oposisyon yan, basta magkasakit, labas na natin kaagad sa politika yan. Let's wish him na sana gumaling, sana makarecover kaagad, 'di ba? Walang masama mambash, walang masama mga tungkol sa trabaho, tungkol sa politika, pero pagdating sa personal health niya at ng kanyang pamilya, 'di ba? Let's keep it Let's keep it civil naman. Wag na nating let's not cross that line na magiging gano'n na pati yun binabash pa pati pagdating sa kalusugan. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.